ngayong araw, pag-uusapan natin yung yung mga terminolohiya ng sabong. Yan, terminology of sabong. Ayan. Para dun sa mga sa mga hindi nakaka-relate kung ano yung sabong, at saka dun sa mga tao na mali ang paniniwala, masama yung paniniwala nila sa sa mga taong pumupunta sa sabungan, baka magbago yung yung pananaw nyo sa mga minamahal nyo sa buhay na pumupunta na sa sabungan. Ayan. So, sa aking palagay, or kahit naman sa sino, base na rin sa experience ko, 2 tao lang ang pumupunta ng sabungan. 2 tao lang. Yun yung sabungero at saka sugarol. Ayan. Yung dalawang ito, hindi mo pwedeng i-combine. Hindi mo pwedeng isabay itong dalawa na to, yung sabungero at saka sugarol. Kasi yung sabungero, pumupunta niya ng sabungan, may dalang manok. Lumalaban yan. Siguro, hindi parati, pero talagang pumunta to ng sabungan regularly kasi manonood niya ng laban. Tapos, hindi lang sa manonood ng laban, lumalaban din. Tapos, nagbi-breed ng manok. Maraming manok. Ayan, yan yung sabungero. Pumupusta, pero minimum lang. Ang isa, yung sugarol. Ang sugarol, walang manok, hindi nagbi-breed ng manok. Pumupunta na sabungan kasi pumupusta, tumatrabisiya. Ayan. Pumupunta ng casino kasi nagsusugal. Sugarol kasi. Pumupunta ng mga saklaan, ng mga tong eats, yan. Kahit saan, casino, yan. Pumupunta sila kasi sugarol sila. Wala silang manok. At saka, ito rin tinatawag na ng mga sabungero na financier. Ayan. So, klaro na. 2 tao lang ang pumupunta ng sabungan. Anyway, pumunta na tayo sa main topic natin. Pero bago ang lahat, intro muna! So, ayun. Sinasabi daw na ang history ng sabong is nagmula daw sa Spanish times. Dinala daw ng mga Kastila dito sa Pilipinas. Yun yung lumang paniniwala. Nag-research ako at saka nakita ko, mali pala. Hilig na talaga ng mga aborigines na ninuno natin yung mga manok, yung pagsasabong ng manok. Ayan. So, kahit wala tayong mga hybrid na mga manok noon, yung mga native natin, may mga native tayong manok, lumalaban din yon. Tapos, nilalagyan nila ng tari. Siguro, maliliit pa siguro, yung mga 2 inches na tari na noon. Yan, sinasabong nila. Ayan. Para sa doon sa sa history na na dinala daw ng Espanyol yung sabong, ay hindi po totoo 'yon. Kahiling na talaga ng ng mga ninuno natin, ng mga sabongero din. Tapos na colonize tayo ng mga Amerikano. Ayun. Sabi pa nga ng mga Amerikano, yun yung mga time na tinatawag ang mga Pinoy ng mga ng mga Amerikano na batugan kasi nga sa pagsasabong. Ayan. Sinasabi pa nga nila na kapag nasusunog pa daw yung bahay ng isang sabongero, ay inuuna pa daw yung kunin yung mga manok. Ililigtas pa daw una yung mga manok bago yung mga gamit ng bahay o yung mismong bahay na yun. Ayan. So, yun na yung yun yung sinasabi ng ng mga Amerikano dati.
batugan daw yung ano. Pero at the time goes by, nag-i-evolve na yung yung sabong. Ayan. So, iwaksin na natin yung mga lahat ng paniniwala na masama yung sabong. Kasi, tingnan mo naman kung ano yung nagagawa sa ekonomiya natin yung sabong. May mga feeds na. Ayan. Sino ba itong matangkilik dyan, di ba? Yung mga breeders, yung mga sabongero na bumibili. Ayan. So, the economy, talagang magro-rotate yung economy. So, yung mga world event, gaya sa World Trade Center, yung mga international live cock show, di ba? Mga livestock show, yan. So, nagro-rotate na yung economy natin. Iba na yung takbo ng yung sabong. Ayan. So, anyway, balik tayo doon sa main core ng topic natin is yung mga terminology or tawagan sa sabong. Ayan. So, ang sabong, so i-discuss ko muna kung ano yung sabong. Sabi pa dito in English, a contest. Okay, isa itong competition. So, diba competition is sports? Ayan. So, a sports or a contest in a cockpit. So, ang cockpit, yan yung sabungan. Ayan. Between game cocks. Ayan. Game cocks. So, hindi native cocks. Hindi 45 days chicken. Ayan. Sa mga hindi alam kung ano yung mga game cocks, design for battle cocks. Ayan, design for game yung mga manok panabong. Ayan, they are bred to fight. Okay? They are bred to fight. Ayan, hindi kagaya ng 45 days. They are bred to consumption or to yun na nga, yung they are bred to kakainin natin. Ayan. So, ang mga hybrid na manok, yung mga panabong, they are bred to fight. Ayan. So, fitted with the spars or cock spars, yung tare, tinatawag. Tapos, pinaglalaban yung dalawa. Ayan. Yan yung sabong. So, next, yung mga tao na naman na nandun sa loob ng sabungan. Ayan. Yung tinatawag nilang masyador. Ayan. Masyador is a person who is employed. So, siya yung pumapagitna na tumatawag ng mga pusta. Ayan. Yan yung tinatawag na masyador. Employed siya sa sabungan. Ayan. Collect the bets of the fight and then take the bets, or siya yung tumatawag na mayroon or sa wala. Ayan, yan siya pumapagitna na tinatawag niya yung mga ikaw kung mare ba ganyan sa mayroon, ayan, or sa wala, ayan, kung magkano yung bet nila. So, hindi ko na to ididig na deep na parang deep explanation, kasi para i-explain na natin in a simple form para dun sa iba na makapanood nito is maintindihan nila yung mga terminology lang. Okay? So, yun na. Ano yung masyador? Siya yung bet taker or bet collector. Ayan. So, anyway, ito yung mas pinakasikat na tao sa sabungan kasi tinatawag siyang Diyos. Tinatawag siyang Kristo. Ayan. Bakit nga ba Kristo? Kasi siya yung tao yung padi-padi pa. Ayan. Kumukuha ng sumisenyas-senyas. Ayan, padi-padi pa. Kasi siya yung taong nagbibit para sa'yo. Kunwari magtatrabisiya ka. Ayan, siya na yung sumisigaw. Siya yung tinatawag na Kristo. Bakit? Siya yung taong padi-padi pa. Parang si Jesus, di ba? Padi-padi pa. Parang si Jesus. Pero napakagaling yung memorya niya, yung memory niya. Kasi ilang tao yung tinatawagan niya ng bet.
mahigit 10 or 10 tao. Hindi lang isang tao yung tinatawagan niya. Imagine 10 tao yung yung tinatawagan niya ng bet. So makikita mo talaga na grabing memorya ng tao to. Requirements talaga ng isang Kristo sa bungan is yung memory niya. Grabe yung memory niya. So at saka yung trivia lang, bakit siya tinatawag na Kristo is siya yung taong mananagot sa kanilang boss kung nagkamali siya ng tawagan sa pusta. Ayan. So kagaya din ni Kristo, mananagot din siya sa kanyang ama, di ba? So yung parang yung same story lang ba na ginawa ng ng mga, hindi naman wag niyo naman isipin na masama yung mga sabungero o yung mga taong na pupunta sa bungan, kasi yun lang yung definition nila kasi way back history times na bakit tinawag siyang Kristo. Ayan. So padi-padi pa kumukuha ng bet, tapos siya yung mananagot sa kanyang boss kung nagkakamali siya sa pusta. Ayan. So yan tinatawag na Kristo. So yung mga sign nila, so magbibigay lang ako ng 3 sign sa kamay. Ewan ko kung may ganyan pa ba. May ganyan. Ang meaning ng ganyan is 10 pesos. Yan is 100 pesos. At ito is 1,000 pesos. Ayan. So hindi ka magkakamali. Kung wari, ganyan yung yan is 500. Yan is 5,000. Ayan. So yan lang muna yung ibibigay ko kasi meron pang mga tinatawag ng logro. So hindi ko na sasabihin yung logro o mga tawagan na ganyan, mga size Gs or mga high school, kasi for me it's for degrading kasi sa mga sa mga sabungero na pumupunta sa sabungan, kasi ikaw mismo yung breeder ka sa mga sabungero ka, tapos tinatawagan ka na ganyan, di ba? Na insulting, may pampusta ka naman. Minimum, yes, required minimum bet. Pero ginagawa ng ibang sabungan or ng ibang tao, ginagawa nilang logro. Yan. So, di ba? Very insulting. So, ayun na. So, anyway, let's go back to the main topic. Ayan. So, yan na yung mga tawagan nila. So, nakita niya, 10 pesos, 100 pesos, 1,000. Ayan. So, next is travesía. Ano ba yung travesía? Ang travesía is yun yung pamumusta or pamumuna ng pusta. Beating in English. Ayan. So, namumusta. Yan yung travesía. Ayan. So, minsan kasi may mga masama yung tingin nila sa yung sa namumusta yung sa nagtatrabisiya. Hindi lang sa nagtatrabisiya yung mga Kristo or mga masyador, kasi napagsasabay nila yung napagsasabay nila yung hilig nila, yung vision nila, yung nalilibang sila sa kanilang trabaho. Kumbaga 3 in 1, di ba? Yan yung hilig nila, yan yung vision nila, yan yung libangan nila. Kumbaga 3 in 1. Ayan. So masama yung ibang tingin ng mga ibang tao sa ganitong trabaho, klaseng trabaho, kasi hindi nila naiintindihan May mga pamilya kasi silang nire-raise. Ayan. So may pamilya silang binubuhay. Ayan. So para sa atin, intindihin natin ang kanilang profesyon. Ayan. Ganun talaga ang kanilang profesyon. So kagaya mo, engineer ka, kagaya mo, nurse ka, kagaya mo, isa kang police, kagaya mo, isa kang IT, kagaya mo, isa kang teacher. So wala namang nag-aano sa iyo, wala namang nag-prompt sa iyo na ano yung dapat mong gawin, or 'di ba? Kasi profession mo 'yan So ganun din naman sa mga tao na pumupunta na sa bungan or na-employed sila sa bungan. Ayan. So respect na lang. Respect at saka one love, one heart. Ayan. Yun. So hanggang dito na lang. Ito po si Sabunggay.
At saka nasasabing, subscribe naman yung video ko, yung YouTube channel ko. Ayan, nandito lang siya. Ayan, pakiclick naman yung subscription button at saka pakiclick na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga video na i-upload ko. Ayan, yun! Roger Guy, it's me, Sabong Guy. Heart! Yun!